Okay, magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Isang mapagpalang araw na naman po sa atin po. At ngayon po ay i-discuss naman po natin ang patungkol sa Holy Trinity. Kung ano po ba ang ibig sabihin nitong Holy Trinity, no? At tayo po mga Katoliko ay naniniwala sa tatlong persona sa isang Diyos, no? So ano po ba ang ito ba ay may patunay o biblical proof o ito ba ay gawa-gawa lang ng mga church father natin? So ang Trinity po, no, ay tatlong persona, no, sa isang Diyos, no, dahil na nagkaisa sila sa nature, no, yung si nature, yung kalikasan ng Diyos, no? Kung sa it is the principle, no? It is the principle of every action, that is nature, no? So sa Old Testament po, no, indication of the Trinity of God in the Old Testament, no, we can say that God often speaks, no, in the plural form of himself, no, like Genesis chapter 1 verse 26, no, let us make man to our image and likeness, no. Yan pa lang po mababasa natin na ang Diyos po ay nagsalita ng plural form, o hindi lang po siya ang pinagsalitaan niya, kundi marami po sila. Us, no, let us make man to our image and likeness, according sa Genesis chapter 1 verse 26, at marami pa po sa Genesis chapter 2 verse 22, Genesis chapter 11 verse 7, no, that the fathers understood this passage, no, in the light of the New Testament revelation, no, to men, and that the first person was addressing to the second person, no, or the third person. The plural form may be explained with more probability, no, as the plural of my nawala po yung ating signal, no? Pasensya na po, nawala yung signal natin. Napuputol yung live natin, no? So, sa sinasabi ko po kanina na sa Old Testament po, mayroon po mga basihan, no? That the God speaks plural form of himself, no? Like Genesis chapter 1 verse 26, no? Let us make man to our image and likeness. Diyan pa lang po ay may basihan tayo na may Trinity talaga, no? So ayan natin si Sir Tata. So may basihan talaga ang turo ng ating simbahan when it comes to Holy Trinity, no? And then the angel of the Lord in the Chopanis, no, of the Lord Old Covenant is called Yahweh or Elohim, no? So Elohim plural form o plural kuan po siya ng marami pong reveals himself as Elohim and Yahweh, no? By this it is indicated that there are two persons who are God, no? One who sends and one who sent, no? Genesis chapter 16 verse 7 to 13, no? Mababasa po natin diyan mga kapatid sa Exodo 3 chapter 2 Exodo chapter 3 verse 2 and 14, no? So the Holy Fathers understood, no, yes, chapter 9 verse 6, no, as referring to Yahweh, no? So diyan pa lang po makikita po natin ang
pluralism, no, ng pag hindi lang po itong ano ba talaga ang Trinity, no? Marami pong hindi nakakaalam, no? That's why ang divine attributes, no, such as God is immortal, God is eternal. Okay, nandito si Sir Tata. Ipanjoy na. Sir Tata, magandang umaga dyan, Sir. Magandang lalaki Ayos, ako sa Sir, lahat dahil at umaga. at ngayon, Sir, ay pag-usapan natin itong Holy Trinity, Sir, dahil marami po sa mga kaibigan natin, no, hinahalo yung Trinity sa Christology. Astrology, no? So, particular itong mga divine attributes, Sir, yung God is eternal, God is immortal, God is veracity, God is benignity. So, paano ba natin ma-reconcile, Sir, when it comes to Christology and Trinity? No? Since Okay. Christ is true man and true God, paano ba natin i-ano yan, Sir? Unang-una, nagpapasalamat tayo sa may kapal, no? Binigay na masigasig na pagtangkilik sa doktrinang Katoliko sa katauhan diyan ni Brother Liapar Tubog, no? Na kahit na nandiyan sa barko. Aming No? Saan ka ba Sir, ngayon? Sa CR amen ka dahil dyan, Sir. ngayon? Wala, nandito nasa ako CR sa ka ba ngayon? Cavite. Madilim na kasi pinapatay ko ng ilaw kasi matutulog na sana ako. So imagine sa lahat ng mga nandyan na kasamahan mo sa barko, no? Katoliko, hindi Katoliko. Sana ay ikay maging isang inspirasyon para totoong pagbabalik Diyos. Ang Diyos po ay nag-iisang Diyos, kaya tinawag na monotheist o monotheism. So ang Christian Catholic ay naniniwala lang sa isang Diyos. Tinatawag nating monotheist, no? Monotheist tayo, no? Iisang Diyos. So when you say God, nakilala ang Diyos dahil sa kanyang attribution. So, kadalasan gawa niya na nagiging mabait ng Diyos, pagbigay ng diging makapangyarihan ng Diyos. So, ang Diyos, ayon sa katuruan ng simbahang Katolika, binubuo ng tatlong divine persons o tatlong persona. So, ang tatlong persona ay may kanya-kanyang tinatawag na freedom or free will and intellect. Katuruan ang isa sa doctor of the church na si Saint Thomas Aquinas person. So Thomas Aquinas said may intellect and free will. So yung tatlong persona, gaya ng sinabi mo, ito ay nakilala natin sa pamagitan din ng kanyang anak na klarong-klaro. So, pagkakakilala natin, kasi nga, ang anak mismo ang nagpakilala sa ito, pagka nagpakilala sa persona. Diyan sa pagbibinyagan, nung binanyagan siya diyan sa Jordan, no? Pagbinyag sa Jordan, Mateo 3, Kapitulo 17. May ama na nasa langit.
siya, no, nagsalita ang kanyang Ama, at yung Espiritu ng Diyos, yung Espiritu Santo, ang isang salampati. So, tatlo ang nagpakilala, siya, si Kristo mismo yung bininyagan, ang Ama, ng salita, at yung Espiritu Santo. Mismo ang nagsabi na may tatlong divine persons, the Father, Son, and the Holy Spirit. Hello sir, Wala ang signal wala ninyo? yung connection natin, no? Nagbiyahe pa kami sir, papunta kami sa Anchorage area, no? Kaya pala. So, narinig mo yung So mga wala. Oo sinabi ko sir, kayo? narinig ko yung mga sa three divine persons, no? Mm-mm. In one nature. So, ang nature, sir, marami po kasi sa mga kapatid natin na ano ba tong nature na to? Bakit one in nature sila? Ano bang kadahilanan kung bakit isa lang ang nature nila at niwala sa isang Diyos? Gayong tatlo man ang persona ng ating pinaniniwalaan. Tatlo ang persona. But one in nature. Ano ba ang may paliwanag mo dyan, sir? Of course, lumabas itong katuruan na ito dahil din sa mismong Diyos na, the immanent God. The immanent God, yung isa ding Trinity na tinatawag natin, yung nag-divide sila sa household, no? Mismo ang Diyos na si Kristo ang nagsabi niya, no? Tawag siya na yung isa is immanent Trinity. Yung pangalawa is, ano yung pangalawa, Diyo? Economic Yan. Trinity. Yung economic Trinity, yung divided the household. So, nakilala ang tatlong pang-persona sa katuruan mismo ni Kristo. So, hindi katuruan una ng pari o katuruan ng mga apostoles. Hindi. Mismong si Kristo na pangalawang persona mismo ang nagtukoy o tinukoy ang iba pang persona. Itong Ama, Anak, no, siyang Anak at siyang Espiritu Santo. Diyon sa paan pa lang, no? Paan sa kanya. So, pagbinyag sa kanya at saka yung before siya mo tinukoy niya yung kuan sa divine the Great Commission sa Matthew 28:17. Sabi niya, all the powers heaven and earth was given to me. So tanan lahat ng kapangyarihan, no? Lahat ng kapangyarihan binigay sa kanya. Go therefore, go therefore to the world and make them disciples and baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. So, minimension niya yung tatlo, no? Father, Son, siya mismo, at saka yung Holy Spirit. So, hindi niya sinabi na tatlong Diyos. Hindi na sinabi niya tatlo ang Diyos. But sinabi niya yung Father, Son, the Holy Spirit. By authority of the Father, Son, and the Holy Spirit. Isa lang ang kanilang nature. Kaya nga, sabi doon sa Mateo, sa Juan 10:30 din, I and my Father are one. So, yung one na sinasabi diyan, yun yung nature. So, iba yung nature at saka yung person. Yung person, may intellect, may free will. The same sa atin, human person tayo. Pero itong tatlo, tinatawag itong divine person. Bakit person? Kasi nga, definition of person may intellect and free will. Itong tatlo ay may intellect at saka free will.
hindi tatlong Diyos, but iisang Diyos lang. No? Nagpakita lang Malaman natin o maintindihan natin kung ano ba talaga itong nature at person, no? Para maintindihan natin ang tinatawag natin na Holy Trinity. So, papasukin muna natin si Sir Tata, no? So, pasensya na po kayo mga kapatid, no? Putol-putol yung live natin sapagkat minsan humihina yung internet natin, no? Hindi kasi constant yung connection natin dito sa kuan kasi nagbabiyahe pa kami. So marami pong mga dahilan but fortunately meron pa rin tayong mga signal na pahayag tayo kahit dito lang sa online, no. So isang malaking bagay po ito para mapaliwanag natin ang katuruan ng ating simbahan sa mga kapatid din natin na mga Katoliko, no. So I hope na kahit konti po ay meron kayong mga idea o na ah, maibahagi din sa iba, no? So, hintayin mo natin si Sir Tata, baka nalobat yun siya. Nalobat siguro yun si Sir Tata. So, marami pa sana akong itatanong kay Sir Tata at i-discuss natin rito, no? Pero nawala na siya kasi nga nalobat siguro, no? So, particular ang Holy Trinity po, ah, palagi nilang palaging ah pinupuna or naatake ng ating mga kapatid sa ibang paniniwala na hindi daw ah, tatlo ang persona, no? Or kung tatlo ang persona, tatlo na daw ang Diyos natin, no? So hindi kasi nila alam when it comes to nature and person, no? When we say person, no, gaya ng paliwanag ni Sir Tata, merong free will and intellect. The person is the one who operates the act, no? Or the doer and the receiver of the action, while the nature is the principle of the every action. So, ang nature po, siya po ang basihan ng bawat galaw ng tao or ang person. But ang person po ang gumagalaw, no? Hindi po ang nature, no? That's why, dyan pa lang po, in philosophical way,
of understanding, no? Yan po, maintindihan natin ang katuruan ng Holy Trinity, no? Gaya po ng sinabi ni Sir Tata, maganda po sana yung explanation niya kaso nawala siya. So, nalubat siguro. So, sa marami po mga biblical basis na nagpapatunay na meron existed talaga ang tatlong persona, no, sa Biblia, no, when it comes to Biblia. But in kung maghanap po sila ng letra por letra, we cannot find letter for letter ang term na Trinity, but we can understand implicitly, no, implicitly we can find it into the Bible, no. So sana po, no, itong Trinity na ito ay isang malawak po na pagtalakay nito, no? Dahil when we say Trinity, no, there is what we call the divine attributes, no, that deals with this, no. Kung masasabi natin, no, ano ba talaga ang Diyos, no? Ano ba ang nakapadiyos sa Diyos, no? Kung masasabi natin na Diyos ang isang Diyos, no? Siya ay immortal, eternal, no? Omnipresent, omniscient, no? No, nandiyan yung omnipotent, no? Yan po ang mga divine attributes ng isang Diyos, no? So, masasabi natin na Diyos siya kung diyan mayroon siyang mga ganyan na mga katangian. So, ito po, malawak po ang sakop ng Trinity, kaya sa susunod natin na mga pagtalakay ay i-discuss po natin itong ano ba itong mga divine attributes, no? Ano itong divine volition, no? At in New Testament, no? Palagi pong source, no? Siya po ang source ng lahat, no? Mawala-wala na po yung ano natin. Pasensya na po sa mga kasi nga ang internet natin, no? Internet connection. So, kahit man lang sa saglit na panahon, kasama din si Sir Tata na magka-discussion, particular itong Trinity, no? I hope na mayroon kayong natutunan noon sa mga pahayag, no, ni Sir Tata, at particular itong immanent and economic Trinity. So sa susunod po na mga discussion, no, maraming salamat po sa lahat, no. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, no. Magandang araw at Pro Deo et Ecclesia.